Magandang araw muli at tayo ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At tunay nga na yung topic natin ay patungkol pa rin sa Redeemer God. So, ang title nating topic ngayon is The Finished Work of Christ. So, ang talata natin na matatagpuan sa aklat ng John 6:39 hanggang 40. So, sabi dito, ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin. Wala akong iwawaglit sa lahat na ibinigay niya sa akin, ngunit ibabangon siya sa huling araw. Ito ang kalooban niya sa nagsugo sa akin. Ang bawat isa na nakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw. So, ano ba yung pagkakaunawa natin sa, sabi nga ay sa judgment na tinatawag o sa huling araw ng ating o sa pagbabalik ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So, marami ang nagkakaroon ng kanya-kanyang haka-haka kung ano ba talaga yung, paano ba talaga darating ang Panginoon, ano ba talaga yung judgment na mangyayari. May mga nagsasabi na kapag dumating ang sabi nga ang rapture, maraming may iwan at yung may iwan ay makakaranas ng paghihirap. Pero alamin natin ano ba talaga yung tunay na nais na ipabatid sa atin ng ating Panginoon. So para sa ating unang teaching, sabi dito, the last days is the day of the final coming. Ibig sabihin, yung last day natin, dito na magaganap yung, sabi nga ay resurrection, yung sabi nga yung last day ay doon na tayo andun na rin yung judgment. At dito nga ay darating ating Panginoon upang isama tayo. Kasi ang nais ng Panginoon ay yung lahat, Panginoon Jesus ay makuha yung lahat ng mga sumunod at nagtiwala na nanampalataya sa kanyang kadakilaan. So, number 2, sabi dito, the last days is the day of resurrection. So, yung last days, the day of resurrection na tayo ay, sabi nga ay, yung resurrection ng ating Panginoon, na yung resurrection o yung muling pagkabuhay ay ando na rin yung last days na pagdating ng ating Panginoon. Sa pagdating ng kanyang Pagkanoon, doon din ay muli niya tayong bubuhayin at sasama doon sa inihanda niya para sa ating silid. So doon yun sa at doon tayo makakatagpo ng isang buhay na walang hanggan. So, pangatlo, sabi dito, the last days is the day of judgment. So, yung last days is andun na rin yung judgment. Doon na tayo hahatulan ng ating Panginoon doon sa mga ginawa o nangyari sa atin dito sa lupa. At sabi doon yung si Satan, sabi nga hindi na yan para mag-antay pa ulit tayo ng 1,000 years o para huling, sabi nga ay maghari o subukin muli yung mga anak ng ating Panginoon ni Satan. So the last days is the day of judgment. So andyan na lahat na i-judge, yung judgment para sa mga tumalikod o hindi nagtiwala sa ating Panginoon. At siyempre yung gawa na kaaway ay wala na dyan, sapagkat yung judgment ay nasa ating Panginoon at siya yung magliligtas doon sa mga tao o mga kaluluwa na patuloy na sumunod at nagtiwala sa Kanya. So, the last days is the day of judgment. So, para naman po sa ating application, sabi dito, prepare to meet Jesus by serving Him now. So, sa ating pamumuhay Kristiyano,
kailangan natin talaga na pahalagahan yung bagay na ginagawa natin na pagsaserve sa ating Panginoon. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ibinibigay niya, at habang may lakas pa tayo, ay may bigay natin yung the best na pagsamba sa ating Panginoon. Let's prepare to meet Jesus by serving Him now, not later. So number 2, sabi dito, invest in the next life by discipling the nation. Sabihin, hindi porket andito ka sa mundo ay okay na yung mga good works na ginagawa mo. Sabi nga, ang mabubuting gawain hindi makapagligtas sa atin, kundi yung paglilingkod mo sa ating Panginoon, yung pagsunod mo at pag-share ng gospel in all the nation. Yan yung nais ng ating Panginoon. Kaya habang malakas ka pa at kumpleto yung mga pangatawan mo, continue to share the gospel of God. And sabi nga doon sa next life, yan yung aanihin natin. Sabihin ng Lord sa atin na, well done, nagawa mo yung dapat mong gawin dito sa mundo. At yun yung kailangan natin, na talagang patunayan natin sa ating Panginoon na hindi sayang yung binigay niyang buhay sa atin, kundi maging daluyan tayo ng pagpapala ng ibang tao. Number 3, sabi dito, trust Jesus' finished work on the cross and be ready to face God in the judgment day. So, pagtiwalaan natin ang ating Panginoong Jesus na talagang sa bawat ginagawa niya sa buhay natin, sa bawat araw na dumaraan sa atin, hindi dapat tayo nagsasayang ng oras na mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Pagkat darating yung time na manghihina tayo, darating yung time na hindi natin mamalayan na hindi na pala okay yung health natin. At isa yan sa pwedeng maka-apekto sa pag-serve natin sa ating Panginoon. Kaya habang malakas ka, habang may pag-asa pa na ayusin yung sarili mo, siyempre mahalaga talaga yung ma-maintain mo yung kalusugan na meron ka, sapagkat kapag yan yung nasira, marami maapektuhan, even ang pagsaserve mo sa ating Panginoon. So, marami ang Diyos na pinapakita, marami ang Diyos na gustong ipagawa sa atin. So, mag-focus lang tayo sa ating Panginoon kung ano man yung nais niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At magtiwala tayo sa finished work ng ating Panginoon on the cross and be ready to face, upang maging handa tayo pagdating ng araw na kapag humarap tayo sa ating Panginoon, ay talagang proud at confident tayo na ginawa natin yung best natin para mapupurihan siya. Hindi lang sa pag-awit o sa pagsayaw, kundi sa pamagitan ng gawa o pagsaserve mo sa ibang tao. So maraming uri ng pagsaserve sa ating Panginoon, and you need to find kung ano ba yung fit sa iyo. So again, I hope may natutunan kayo sa making video na to. Salamat sa panonood at pakikinig. Pagpalain ka ng ating Panginoon.